Alam mo ba na libu-libong tonelada ng basura ang nalilikha araw-araw sa Pilipinas at hindi lahat ito napoproseso ng tama? Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa mga nangungunang tagagawa ng basura sa Timog Silangang Asya. Araw-araw, humigit kumulang 35,580 tonelada ng basura ang nalilikha sa bansa. Isipin mo na sa loob lamang ng isang araw, napakaraming basurang kailangang kolektahin, iproseso at itapon ng maayos. Ngunit, ang mas malaking tanong, paano nga ba natin ito pinamamahalaan? Ang solid waste management ay isang seryosong pandaigdigang issue na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan at sa bawat mamamayan. Sa Pilipinas, patuloy na tumataas ng dami ng basura at inaasahang mas lalo pa itong lalala sa mga susunod na taon. Ayon sa ulat ng National Solid Waste Management Commission, tinatayang umabot sa 18.05 milyong tonelada ang nalikhang basura noong 2020. Bawat Pilipino ay nakakalikha ng humigit kumulang 0.40 kilo ng basura kada araw. Dahil dito, ang pamamahala sa basura ay nananatiling isang malaking hamon, lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Metro Manila. Ayon sa datos, karamihan ng basura ay mula sa mga tahanan o residential areas, 57%. Sinusundan ito ng mga negosyo at pamilihan, 27%. Mga paaralan, ospital at opisina, 12%. At mga pabrika, 4%. Samantala, pagdating sa komposisyon, 52% ay biodegradable o nabubulok, 28% ay recyclable tulad ng plastic at bote, at 18% ay residual o hindi na mapapakinabangan. Sa ilalim ng Republic Act No. 9003, ang pangongolekta ng basura ay responsibilidad ng lokal na pamahalaan. Ngunit sa kabila nito, 40% hanggang 85% lamang ng basura ang nakokolekta at ang hindi nito ay naiipon na nagiging sanhi ng pagdami lalo ng basura o kayo'y napupunta sa mga ilog at estero na nagdudulot ng polusyon at pagbaha. Sa pagtatapon, marami pa rin gumagamit ng mga open dump sites kahit ipinagbabawal na ito, sapagkat kulang na kulang pa rin ang mga sanitary landfills sa iba't ibang panig ng bansa. May nangongolekta po ba dito ng basura? Minsan, Monday yung lang, hindi nabubulok yun. Yung iba, binabaon. Dati, kinukuha nila yung hindi nabubulok. Yung rumble ganun. Ngayon, hindi na kasi parang wala na silang tatapunan ng gano'n na nabubulok. Kaya nakukuha na lang nila, hindi nabubulok. Karamihan sa mga residente ay napipilitang magtayo ng kani-kanilang pansariling tapunan bilang paraan ng pagdidispose ng kanilang mga basura. Base ay paggawa, sabi nila, ordinance na lang nila na panatilihin na lang na bawat kanto may segregation, recycle bin, parang ganyan. Para mas madali at hindi mo kasi binabata. Kailangan nyo hindi yung basta-basta mangulit pa. Kasi once na hindi ka nakasegregate, hindi naman nila kapunin yung basura. Ang bill lang namin, once na siya nabubulong, hindi siya makuha ng nangongolekta. Kung may paranting lo, kasi naman siya nabubulok naman siya, so pwede siyang maging abono. Matagal na nga sa batas ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, pero dahil sa kakulangan ng mga tamang sanitary landfills, ito ay nanatiling hamon. Ang mga basura mula sa mga tahanan, negosyo o institusyon na hindi maayos na makukolekta o maitatapon ay mapupunta sa mga open dump site. Sa ganitong kalagayan, nalalantad ang mga tao sa iba't ibang panganib, lalo na ang mga waste collectors at mga komunidad na nakatira malapit sa tambakan. Mula rito, nabubuo ang leachate na kumukontamina sa tubig, methane gas na nakakasama sa hangin, at mga peste na nagdudulot ng sakit. Sa likod
likod, makikita natin ang lumang dump site sa Barangay Bibiraw, Daet, Camarines Norte na kamakailan ay nasunog. Hanggang ngayon ay nagliliyab pa rin ang ilang parte nito na nagdudulot ng panganib at pinsala sa mga residente at sa kapaligiran. Yung amoy ng basura, siyempre. Masakit sa ulo at saka yung usok. Hiningian din namin sila ng pahayag ukol sa pinagmulan ng sunog. Kasi mainit baga ang panahon. So, ay yung basura halo-halo. Meron na tatapon diyang yung kahit pabango, baga nasusunog. Lighter. Ngunit sa kabila ng mga problemang ito, may konkretong solusyon at hakbang na maaaring gawin. Kabilang dito, ang mahigpit na pagpapatupad ng waste segregation sa pinagmumulan pa lamang, nagpapalawak ng Materials Recovery Facilities o MRFs at ang pagtatayo ng mas maraming sanitary landfills na sumusunod sa pamantayan. Mahalaga rin ang partisipasyon ng komunidad. Mula sa pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics hanggang sa pagre-recycle at composting, ang mga lokal na pamahalaan ay may malaking papel sa pagbibigay ng sapat na koleksyon ng basura at sa pagpapatupad ng mga pulisya. May ilang mga lugar na nagsisilbing modelo na nagpapakita ng epektibong pagpapatupad ng mga programang ito. Sa pamamagitan ng edukasyon, disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan at pamahalaan, unti-unting nababawasan ang problemang dulot ng basura. Gayunpaman, mahalagang suriin. Sapat na nga ba ang mga kasalukuyang hakbang? Maraming proyekto ang naipapatupad, ngunit kung kulang sa monitoring, pondo at pangmatagalang commitment, maaaring hindi rin ito maging sustainable. Ang tunay na solusyon ay hindi lamang nakasalalay sa iisang sektor. Kinakailangan nito ang sama-samang pagkilos mula sa individual, komunidad hanggang sa pambansang pamahalaan. Sa huli, ang pamamahala ng basura ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno. Ito ay tungkulin ng bawat isa. Ang tanong, handa na ba tayong maging bahagi ng solusyon?